May nag-comment sa atin, may mga nalulugi na daw na gym. Ang sabi ko, tama sir, may mga naluluging gym. Pero pakinggan nyo muna ako bago kayong manghusga. Gandang araw po, ako po si RP ng Gym Depot. So kagaya nung nag-comment sa atin, naitanong na tayo, nasabi niya na may mga gym na naglulugi at nagsasara. At ang sagot ko doon, tama ka sir. Kasi ito po yung paliwanag doon. Ang gym business po kasi, kagaya ng ibang negosyo yan, na pwedeng kumita at pwede ring malugi. Kasi wala naman sa gym o sa kahit anong negosyo ang sikreto. Walang negosyo na makakapag-garantiya na kikita yun. Walang ganung negosyo. Pag may nag-garantiya sa inyo na yun, scam yun. Ang sikreto kasi, wala sa negosyo. Ang sikreto ng tagumpay ay nasa mga taong nagpapatakbo at papaano to pinapatakbo. Papaliwanag ko po ito. Kasi, bakit ba, wag lang gym, bakit ba yung ibang mga negosyo, kagaya ng coffee shop, okay, gawin natin yung coffee shop. Yung coffee shop, bakit ba may mga coffee shop na successful, na kumikita? Yung hindi kailangan branded, yung mga moms and dad na coffee shop, may mga kumikita na gano'n. Ba't may nalulugi? Pareho lang naman silang coffee shop, di ba? Kasi pag minsan pumapasok tayo sa negosyo, ang una natin nagiging consideration, ano ba yung uso? Di ba? So, maiisip natin, okay. So, uso yung coffee shop, uso yung gym. Maganda yung kitaan kasi sabi ni Sir RP, maganda yung kitaan sa gym. Kaya nagtayo siya ng gym, thinking na kaya siya yayaman, kaya siya magiging successful dahil doon sa gym business. Mali po yun. Hindi po kayo yayaman doon sa gym business itself. Ang sikreto kasi dyan, paano nyo patatakbuhin yung gym? Sino yung mga nagpapatakbo na to? Kasi kung yung sinabi ni Sir na nag-comment na may naluluging gym, sinasabi ko rin naman sa inyo na may mga kumikitang gym. Ako nga, sabi ko nga, saan ba ako nagsimula? Nagsimula ako sa 30 square meter na gym. Pakita natin yung 30 square meters na gym. So 2008, nagtayo ako ng maliit na gym sa garahe ko. Wala akong kaalam-alam noon. Wala ang nagtuturo. Walang ganito. Wala ganito yung napapanood nyo sa video ngayon na na nagtuturo ng tips. Wala. Ako, hit and miss. Okay? Pero after 5 years, sabi ko, confident na ako. Parang maganda na yung takbo ng gym business ko dito sa bahay. Bakit hindi kaya umupa ako? So ito ngayon. The Gym Republic Cavite City, pakita natin ang biggest gym sa region. Hindi ko alam kung buong Pilipinas. 1,200 square meters na gym. Isipin mo, from 30 square meters, naging 1,200 square meters yung gym ko. At wait, there's more. Hindi ako tumigil doon. Ang sumunod na branch natin, nagtayo tayo sa Tarlac. Pakita natin, the Gym Republic Tarlac City, 1,000 square meters. At again, ito yung pinakuli natin, the Gym Republic Lipa City, 1,000 square meters. Bakit yung gym ko umaasenso? Bakit yung ibang gym umaasenso? Bakit yung ibang gym hindi? Kasi hindi po garantiya na aasenso ka doon sa negosyo mo. Aasenso ka kung paano mo pinapatakbo kasi lahat yan. Lahat yan, kahit nga junk shop isipin mo, yung maliit na junk shop, kilala ako dito sa Cavite. Maliit na junk shop siya nagumpisa. Pero grabe ngayon, sobrang unlad na. Nagpapagawa siya ng malaking bahay. Pero bakit yung dati ng junk shop, na nauna pa siya, nauna pa sa kanya, hindi pa rin nag-improve? Di ba? Pareho lang naman ng junk shop. So gano'n, lahat ng negosyo, may potential kumita yan. Pero lahat din ng negosyo, meron din potential malugi. Huwag niyo sisiin yung negosyo, hindi po yan hindi kasalanan ng negosyo yan. Okay? So ngayon, ito yung mga kagandahan kung nanonood kayo dito sa videos ko. So, kagaya na sabi ko, hindi ako financial expert. Pero ang naisi-share ko sa inyo is yung personal na karanasan ko sa pagpapatakbo ng negosyo ko at paghawak ko ng pera. So yun yung sinishare ko. Pwede nyo kapulutan yun. Yung mga failures ko, kapupulutan mo pa rin yan kasi huwag mo nang gayahin yung mga failures ko at yung mga achievement ko, yun yung gayahin mo. So isi-share ko sa inyo yung achievement ko. So, papaano ba naging successful yung gym business ko? Paano naging successful yung gym business ko? Una, alit nung gym ko, di ba? 2008, pakita natin,
30 square meters lang yan. So, ang daming gym dito sa Cavite City nung panahon na yon na mas malalaki. 'Di ba? Ano pinagkaiba? Bakit hanggang ngayon lumaki na lumaki yung gym ko? Eto ngayon yun. Pag magne-negosyo ko kasi, kailangan isipin mo na hindi lang pera ang pakay mo. Hindi lang pera ang kailangan makuha mo. Ang kailangan mo, maibigay. Ano yung maibibigay mo sa kliyente mo? Ang maibibigay mo sa kliyente mo is solusyon sa problema. Palaging ganon. Yun yung produkto ng lahat ng mga nagnenegosyo, na yung produkto nila ay solusyon sa problema nila. Okay, eto ngayon yun. Ano yung pinagkaiba ng Gym Republic na kauna-unahan? So, kailangan thinking out of the box. Di ba? Naisip ko nun, okay, may existing gym sa amin. May bench press, may crossover, may etc. Pare-pareho. Kung gagayahin ko lang yun, parang ganito lang mangyayari nun. Parang water station. Okay. So, isipin mo, sa isang barangay na ang population is 100 katao, kapag nagtayo ng isang water station, 100 na katao yung kanyang market, di ba? Tapos, may nagtayo ng panibagong branch. Naghati na sila kasi parehong tubig lang ang kanilang produkto. Di, parang tag-50 sila. So, habang dumadami yung water station, palit na palit yung market. Ganun din sa gym. Ganun din sa gym kasi bakit ako pupunta sa gym A na may bench press, samantalang sa gym B, may bench press din. So, parehong-pareho kayo. Pero ito yung pinagkaiba namin. Thinking out of the box. So, doon sa existing na sitwasyon namin, meron kaming space na maliit, pero ito ngayon yun. Doon sa space na maliit na yun, naglagay kami ng mga equipment na sariling design ni Gym Depot, na kaya siya dinesign ay para makapaglagay ng equipment sa isang maliit na lugar para magamit ng mas nakakarami. Okay? Medyo nakakalito. Yung equipment, nag-design kami, compact, maliit, pero maraming tao makakagamit. At isa sa mga original designs ng Gym Republic at Gym Depot, doon sa maliit na space na yon, yung tinatawag namin na RP Super Rack with crossover. Pakita natin ngayon to. Sundan nyo ako. So ito yung unang design natin doon sa kauna-unahang gym natin, di ba? Maliit na space lang. 30 square meters pero wag ka. Ito equipment na to, may lat pull down to dito. So pwede ako mag lat pull down. Dito, pwede akong may squat rack dito, squat. Pero yung design natin, hindi lang squat ang magagawa mo rito. So, pag nilagyan mo ng adjustable utility bench dito, pwede ka mag-bench press, pwede ka mag-flat incline decline. Tapos dito, katabi niya, andito na rin yung crossover. Yung crossover na pwede gamitin ng isang tao at pwede gamitin ng kabilang tao. So, isipin mo, itong laki na to, itong laki ng space na to, halos space lang talaga ng crossover yan. Yan lang ang kakainin ng crossover. Pero, itong design natin to, hindi lang crossover ang meron. Nagkaroon ka ng squat rack, nagkaroon ka ng lat pull down. Ano pinagkaiba nito ngayon? At dahil maliit ang pwesto mo, pag ganito yung gamit mo, pwede ka pang magdagdag ng ibang gamit. Kasi, isipin mo, kunyari, may lat pull down ka, malaki kakaining space. Hindi mo naman pwedeng idikit sa squat rack yung lat pull down mo, ilalayo mo ng konti. So ito yung squat rack mo. Tapos dun yung crossover mo, hindi siya pwedeng dikit-dikit, di ba? Pero ito, na-design natin na mapagdikit-dikit na kukonting space ang kakainin niya. Di ba? So kung kukonting space ang kakainin niya, pwede ka pang magdagdag ng iba pang mga gamit sa gym mo. Kasi kung limitado sa tag-iisa-isa yan, pipila yung mga tao. Mabibitin sila. So yun yung sinasabi ko, na thinking out of the box. Pero wait, there's more. Ito, dito tayo, panibagong design. Ito, gamit to ni Sir Joel Masagna, si Cyrus Camerino. So, inaanyayahan natin siya. Magtatayo siya ng gym dyan sa Lianas.
supermarket dyan sa may Alabang, sa may Muntinlupa. Okay. Ito, yung kwento ni Sir, meron ng existing na gym ata doon sa paglalagyan niya. So, kinuha niya, nag-take over siya, may mga existing na equipment doon. Pero napanood niya yung video natin na kailangan, sabi ko, lagi mag-upgrade, personalize ng mga equipment, base sa space niya. So, nakita niya ngayon tong video natin na isa na pinopromote natin, tong equipment na makikita nyo sa likod. Etong equipment na to talaga, ito yung typical na sinasabi kong thinking out of the box. So sa amin lang meron nun, dito lang sa Gym Depot, kasi ito yung sabi ko, pwede naman akong gumawa ng crossover talaga. Pwede naman akong gumawa ng squat rack. Pero ang gusto ko kasi, doon sa gagawin ko, makikinabang yung tao, hindi lang makapagbenta. Ito ngayon yun. So ito makikita nyo, basically, ito yung tinatawag natin na 4x3. 4x3. Yung 4x3 na to, makita nyo original design na to, crossover po yung unahan na to. Crossover. So yung crossover, adjustable to. So pwede mo taasan, pwede mong babaan. So okay na yon. Ang bakal na ginagamit natin dito, malaki. 3x3. Solid. Ang laki-laking bakal to. 3x3. Okay? So meron ka ng adjustable na crossover sa unahan. Di ba? Tapos, meron ka rin J-hook na pwede ilagay dito. Pwede ngayong squat rack. Di ba? Pwede ka maglagay ng adjustable utility bench dito. Pwede ka mag-bench press. Di ba? Pero wait, there's more. Ito. Meron tayong kasama. Libre to libre. Na lat pull down attachment. Lagay mo lang dito. Hindi nagagalaw yan. Lat pull down ka. Meron tayong rowing attachment. Lagay mo rito. Pwede ka na mag-rowing, ibababa mo yon. So, napakadaming magagawa dito sa unahan pa lang. Unahan pa lang. Okay? Dito sa bandang gitna, dito ka. Sa bandang gitna, meron pa tayong Smith machine. So, may squat rack, may Smith machine. Kita mo, sa original na 4x3, kaya tinawag na 4x3 kasi 4 feet by 3 feet lang yung yung kakaining space, di ba? Pero wait, there's more. Hindi pa tayo tapos na mag-customize. Eto ngayon, naglagay pa tayo sa likod ng assisted squat with standing calves. Okay? Eto, isa sa pinaka-paborito ko tong equipment. So ito, nakadikit ngayon sa likod ng 4x3. So ito, pwede kang mag-squat. Pwede kang mag-standing calves. Pwede kang mag-shoulder. Pwede kang mag-rowing for back. Pwede kang mag-shrug. So isipin mo, ang liit-liit na space, ang daming magagawa. Tapos, wait, there's more. Ito pa. At sa kabilang side, naglagay tayo ng lateral raise. So, imagine nyo to. Simpleng equipment, pinagsama-sama natin. Parang parang yung mga usong mga lutuin, di ba? Na naghahalo-halo tayo ng mga, parang katulad nun, pagka bumili tayo ng puto bongbong lang na may butter. Pero ngayon, may leche plan na. Kung ano-ano pa nakalagay, caramel, kung ano-ano pa. So, ganito ang ginawa natin ngayon sa mga gym equipment. Hindi tayo nasiyahan. Doon sa iisang klase lang, pinaghalo-halo natin sila. Pero doon sa paghalo-halo na yun, nakabuo tayo ng mas maganda at mas improved na gamit. So, ito ngayon kapatid. Ganyan din sa negosyo. Kung nanonood ka at gusto mo magtayo ng gym business, pwede kang kumontak sa amin. Kasi yun yung maituturo namin sa inyo, paano maging successful. Yun yung ituturo. Pati yung failure ko, ituturo ko rin sa inyo para huwag nyo nang gayahin. Nang sa ganun, hindi mo pa rin magagarantiya yung success mo dyan, ha? Pero, mas malaki yung chance mo ngayon na maging successful kasi may nagtuturo at may naggagayad sa inyo. Pero wait, yung sinasabi ko sa inyo is hindi lang applicable to sa gym business. Kung ano man yung negosyo mo, pwede mong i-apply yung sinasabi ko na thinking out of the box. Huwag kang gumaya doon sa iba. Okay, bigyan kita. Coffee shop, di ba? Sabi ko, marami nagsulputang coffee shop. Okay, lahat sila may Amerikano. Meron silang
brood, may latte, may kung ano-ano, pare-pareho naman. So bakit ako pupunta? Eh, hindi naman magbabago lasa niyan. Sa totoo lang, lalo na sa ordinaryong umiinom ng kape, yung brood sa cafe A at B, pareho lang sa panlasa ko yan. Pero ang tanong, bakit ako pupunta sa'yo? Una, hindi lang dahil sa kape. Pangalawa, pwedeng for the experience. Kagaya nito, pwede naman ako sa gym na iba, merong ganito eh. O sa ibang gym, merong ganito, may ganun. Pero dito sa gym na to, nasa isang lugar, ang liit ng space na kinain, pwede pa magdagdag. Marami ka pang mailalagay. So yun yung sinasabi ko na experience. Susunod, yung value. Ano yung value na maibibigay mo? May kliyente tayo ngayon, dyan sa Tansa, na magtatayo. So si client, ang gusto niya na value na may share niya, gusto niya, gym owner siya, pero instructor din siya na makakapagbigay ng libre instruction doon sa mga baguhan. Hindi naman niya panghabang buhay eh. O, bigyan mo siya ng 3, 4, 5 sessions na libre. So yun yung value na matatanggap niya. Bakit ako pupunta sa gym ni Sir? Bakit yung gym ni Sir pupuntahan kumpara sa ibang gym? Kasi si Sir na may-ari, nagtuturo. One-on-one, doon sa kliyente niya, hindi ka bawasan, yun yung value na maibibigay mo. Kaya, yun yung sabi ko na, huwag mong isisi sa negosyo ang failure mo. Kasi ang negosyo na napili mo, may potential yan na kumita at may potential din malugi. So, ang importante talaga, palagi-lagi ko iisip, mindset. Doon mag-uumpisa yan. So, tamang mindset, mas magkakaroon ka ng direksyon. Ngayon, may napili kang negosyo. Let's say, gym business yung napili mo negosyo. Huwag kang bulag-bulagan na pumasok sa negosyo na yan na, oy, napanood ko si Sir RP, successful yung gym business niya. Pag ako pumasok sa gym, successful na rin ang business ko. Hindi. Actually, kung bakit ako naging successful is doon sa mga natutunan ko. Doon sa mga natutunan ko, 17, 18 years na experience ko na hindi mo na kailangan pagdaanan, kapatid. Kung pinapanood mo to, hindi mo na kailangan pagdaanan yung mga failures ko. Yung mga success ko, rekta ka na kagad. Doon ka na kagad pumunta sa rekta. Kung paano padamihin yung kliyente mo, unang buwan pa lang, magagawa mo yun. Kasi yun yung value naman na naisi-share ko sa Gym Depot. So dito sa Gym Depot, hindi ka lang bumili ng equipment. Ang nabili mo, experience at value. Kasi hindi natatapos ang communication at the relationship natin mula pag nag-deliver na kami. Actually, yun yung umpisa pa lang ng relationship natin. Tuloy-tuloy yan hanggang nagpapatakbo ka na ng sarili mong gym business, ginaguide namin kayo hanggang sa kaya mo nang tumayo mag-isa. Ako po si RP ng Gym Depot. Ganda araw po.